Direk Ado, bilang isa ka talaga sa pinaka-close ni Ate Guy dito sa showbiz. Anong reaction mo when you first heard about the news? Paano mo nalaman? Siyempre nagulat din ako kasi well, alam mo yung parang idea na parang siyempre in the back of your mind ine-ano mo na siya, ine-entertain mo kasi nga alam ko through the years na medyo hirap siya health-wise. Pero pag sinabi pa rin sa'yo, may magugulat at magugulat ka pa rin. So, siyempre nagulat. Pero iniisip ko na lang na yun na, siguro para makapagpahinga na rin siya and all. At saka siyempre lahat tayo may hangganan, baka ito na talaga yung time. Pero aware ka ba na nag-hospital siya? Yeah, alam ko kasi yun nga, supposed to be, we were in touch kasi nga may dapat pinaplano na movie na supposed to be gagawin namin dapat ngayong March actually. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya, magpahinga muna siya. Kasi nga, nung nagpo-promote kami, remember, nung time ng Mananambal, medyo hirap siya lumabas kasi nga pinagsabawalan siya ng doktor. So sabi namin, sige Ate Guy, magpahinga ka muna kasi parang kailangan mo magpahinga kasi itong pelikula may medyo kailangan ng iyong may physicality na involved. So parang kailangan mo magpahinga. So siya naman, excited siya kaya nga nagpahinga siya at ayan, kaya in-entertain niya yung lahat ng medical options. Okay, so ang last shown film ni Ate Guy was Mananambal. Yes. So meron pa rin siyang pelikula na dinirect na hindi pa napapalabas. Yes, meron kaming ginawa nung pandemic na naipalabas na sa mga film festivals, yung Kontrabida. Yes, napalabas na siya sa mga film festivals sa abroad, pero hindi pa siya napalabas dito. Pinalabas siya sa Hanoi, nanalo siya doon ng Best Asian Film. Tapos pinalabas na rin siya sa Europe at saka sa ano. Kaya lang, ayun nga, inaantay ko rin sila kasi ang producers din sila Joed at saka si Joed Serrano at saka sila pangalan nito, Ovation Productions, sila Michelle. So, we were constantly talking kung paano ipaplano, yung pagpapalabas. So, siguro, syempre alam nila yung sitwasyon din ng industriya na medyo hirapan nung after pandemic. So, tumatiming sila. So, sabi ko nga pinag-uusapan nga namin kanina na parang baka sana ito na yung magandang pagkakataon kasi gawin na siyang parang tribute film kay Ate Guy. Kasi ito yung pelikula na I think she was in her best form. At saka, ang daming glamour ngayon. Sinasabi na pa naman dapat mapalabas na yan. Oo kasi ako rin naman gusto ko kaya lang syempre sabi ko nga sa kanila, syempre dami ko nakukuha message every now and then mga Noranians. Sabi ko, kaso ako po ay director lang, hindi po ako ang producer. At saka sabi ko, sana intindihin nyo rin na syempre may nilabas silang investment, gusto nila maplano. So, pero sabi ko nga, baka ito yung magandang pagkakataon kasi sabi ko nga, yun yung pelikulang from start to finish pelikula ni Ate Guy dahil nandun siya every frame. At saka first time niya magkontribida. Yes, first time niya magkontribida. At saka maganda yung maganda yung trabaho niya doon. Kasi nga inspired siya dahil first time niyang ginawa at saka pandemic, nakalock-in pa kami noon 20 yung medyo nag-ease out na Yes. pwede na gumawa. 2021 ba or 2022? Nag-lock-in kami. Yun. At saka sabi ko, kasi lahat na nakakapanood na tutuwa sa performance niya. Kasi nga, sabi ko, ayun din yung feeling ko sa lahat na nagawa namin pelikula. Ayun yung parang maganda yung collaboration. Kasi nga, inspired siya, malakas, physically and mentally okay siya. Although may nararamdaman na siya ng mga time pero sobrang ganda ng trabaho. Sino kasama niya? Kasama niya si Julia Clarete, si Miss Jane, kasama niya si Jacqueline, si Osang, si Tita Bembol. So, maganda yung material. Last na, yung nabagit ko na napagsama, hindi na yung project kasubusin. Kwento mo, ano yun? Kasi may niluluto kasi. Oo, nag-usap na kami dahil sabi ko nga, Tigay, gawa tayo ng... Kasi nga yun, ang pinanggalingan is parang, Tigay, may mga pwede ka pang gawin siguro na hindi pa natin nagagawa. Sabi ko, Tigay, gawa tayo ng siguro LGBT na material na magpo-push ng
ng sitwasyon sa Pilipinas, paano yung sa age nyo, di ba? So sabi niya, sige, interesado ako dyan. So, kinuwento ko sa kanya, yun, na yung concept ko, nagustuhan niya. So, naghanap kami na magpo-produce. Sabi ko, Tigay, siguro ito yung magandang pagkakataon din dahil ngayon parang ang hirap rin ng pelikula. Gawin nating event dahil gusto ko magsama-sama yung mga artista na bihira magsama-sama. So, nabanggit mo sa kanya. sinabi ko sa kanya, okay siya. Tapos sabi ko, Tigay, okay ba sa'yo si Hilda Coronel? Okay ba sa'yo si Direk Gina? Okay ba sa'yo si Miss LT? So, okay siya. Okay siya. So, preliminary, nakausap ko na si Miss LT. So, schedule. Tapos, si Direk Gina naman, okay siya, schedule lang din. Si Miss Hilda, matagal ko na kami nag-uusap, nasa States pa siya. Hindi lang kami natuloy supposed to be dun sa isang material na gagawin niya kasi nga nagsapaw ng sked ng Sisa. Pero in contact kami kaya pagkatas nung Sisa, sabi niya, sige, direct kita tayo para makapag-usap. So, binigay ko sa kanya yung trophy niya sa Orion kasi ako yung kumuha ng Lifetime Achievement Award niya sa Orion. So, pagbigay ko, yun, pinag-usapan namin. Excited siya kasi never pa nga sila, hindi sila madalas magkatrabaho niya. I think nakaw na pag-ibig lang daw tsaka Beloved. Si LT naman, si Miss LT ay may movie sila, Uod at Rosas, pero hindi sila magka-eksena ni Ate Guy. Kumbaga daw, nasa taas ng bahay si Miss LT, sa baba ata ilalim ng bahay niya si Ate Guy at saka si Sir Johnny Delgado. Upstairs, downstairs. Oo, so never. Pero nakikita sila sa tape, sa shoot, pero not as co-actors. So excited din siya. Yun ang kaisa-isa nila. Yes, I think. Sabi ni Miss LT kasi may nag-meeting kami. So, yun, binuo ko. So okay na. Tapos sabi ko kay Tigay, sabi niya, direct ka rin ng shooting. Sabi ko, Tigay, try natin ng first quarter. Pero yun nga, kasi nung nahihirapan siya na nagpo-promote naman ng Mananambal, hindi siya pinayagan ng doktor. So sabi ko, Tigay, magpalakas ka para. Siyempre gusto niya rin dahil sabi niya magandang pagkakataon ulit na magsama-sama sila. Gusto niya naman na she is in the best condition. So sabi ko, sige Tigay, try natin mag-shoot ng siguro mga June, July para nakapahinga ka na. So yan, papalakas siya. Sabi niya, mag-ano nga siya. May mga gusto siyang gawin. Yan. So sige, Tigay. So excited si Hilda. Bumalik. Kasi nga, ilalatag namin. Babasahin na yung script and all. Kung okay na, di game. Kaso ayan. na pinatawag na sa taas eh. may movie atang gagawin sa taas. So, Iba na ang... oo. Natuloy pa rin yan. Iba na. Nakausap ko yung producer kaninang umaga. Sabi nila gagawin pa rin nila kasi gusto nilang gawin kasi as a tribute na rin kay Ate Guy. Pero the next question is, sino ang pwede pumalit? So sabi ko, kaya kanina nung nag-uusap kami ni Direk Gina ay direct ba kami suggestion kayo? I mean, ako kasi lagi ko nilook forward yung mga artista na noon na magagaling, di ba? So sabi ko, Direk, hanap tayo ng pwede. So maghahanap po kami pero definitely tutuloy pa rin yung project. Pero sana okay pa rin sila. Miss Hilda, sila. So babalikan ko sila. Pero si Miss Hilda naman, nakita ko nag-post siya na she was excited to do the project with Ate Guy. So sana in the spirit of Ate Guy, magpagsama-sama ko pa rin sila. So baka may ibang kombinasyon lang pero to see them all together once again in one project, I think is very special. May timeline ka na dyan? 44 hours. Because? Parang may may time bomb yung may deadline. So parang within 44 hours parang ganyan. Nangyari or may magagaling? Nangyari. Within 44 hours nangyari yung lahat? Tapos sila ay mga LGBT members? Yes, lahat sila exciting yung kung paano mag-overlap at anong mga issue yung sa age nila. So kaya excited ako kasi yun nga. Parang first time lang ata nila gagawin. Well, alam ko si Direk naggawa na siya kay Direk Carlitos yata nung araw. Pero sila Miss Hilda yata parang hindi pa daw. Tsaka si Miss LT yata hindi pa, hindi ako sure kung hindi pa sa filmography niya. Parang hindi pa rin. So, yun, sana mabuo pa rin namin. Guide kami ni Ate Guy. Last na message for Ate Guy. Ako nagpapasalamat kasi syempre sa generation namin ng mga direktor, ako pinapanood ko lang din siya nung araw. Hindi ko naman sa hinagap ko rin naisip na makakatrabaho ko siya at higit sa lahat maging kaibigan. So ako nagpapasalamat ako dun sa tiwala na binigay niya sa akin.
Kasi doon sa mga pelikulang nagawa namin, parang yun nga, never ako nagka-problema sa kanya. Kitang-kita ko yung kitang-kita ko yung kagustuhan niya na pagandahin at laging may offer na sa mga fans na. So doon nagpapasalamat ako dahil hindi siya takot. Kasi hindi siya takot yun yung maganda kay Ate Guy, parang hindi siya takot sumugal in anything. Kasi nag-produce siya ng pelikula noon, kahit na openly sinasabi niya hindi kumita or mabenta yung bahay niya para lang magawa tong pelikula to, katulad ng Bona, 'di ba, na hanggang ngayon umiikot pa rin. So parang yun yung natutunan ko sa kanya, yung wag matakot mangarap. Kasi dahil sa kanya, 'di ba, pag kinukwento niya sa akin, sino daw mag-aakala na nagtitinda ka ng tubig sa tren, 'di ba? And you just dreamt na nakikinood ka lang sa kapitbahay mo, at kinukwento niya sa akin nagpa-practice siya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanta sa radyo ng kapitbahay. 'Di ba? Imagine mo, from that very simple girl. Small town girl. Oo, isa siyang fenomeno na hindi na siguro mapapantayan ng kahit sino in our lifetime. Kasi sa kanya, organic na literal na sikat ka talaga eh. Hindi ka bumili ng followers. Hindi ka, So yung biggest fairy tale story. Sinasabi ko nga sa akin, Tigay, siguro kung gagawing series yung buhay mo, parang mahihiya sa'yo yung iba eh. Diba? Mahihiya sa'yo yung mga ibang series na rags to riches at saka success story. Dahil ikaw, success story mo, ups and down, pero survivor ka, lumalaban, tas nakakabalik ka. So sabi ko, pwede ka talaga inspiration sa mga tao na nagdududa sa kanilang kakayahan. Dahil yun na lagi yung sinasabi, ang lakas ng faith niya sa taas. Kasi imagine mo, 3 beses ka nang nakasurvive ng life and death situation. Pangatlo niya na yung huli sa kinukwento niya kay Tito Boy na after 3 minutes nakabawi siya. Tapos nitong sa kanya, 2 beses siyang nire-revive. And yet, nakasurvive pa. Sabi lang ni Lord, dito ka na kasi baka may gagawin pa tayong pelikula dito sa langit. Yun na, andun na siya. Thank you, Direk. Thank you. Salamat.